Nung nakaraan nga mga mamis na last upload ko, ang kinikrave ko ay Japanese siomai. Ngayon naman mga mamis, spaghetti naman ang kinikrave ng mamshi panay nyo. Pero mga mamis, hindi lang naman talaga ako ang nakikrave nitong spaghetti kung hindi pati si daddy. Wala naman talaga sana akong planong magluto nito kasi nga ang plano ko sana itong spaghetti na 1 kilo lulutuin ko sa March after ng graduation ni Atina o di naman kaya baka sa birthday niya ng April. Pero hindi na talaga namin kinakaya ni daddy ang cravings mga mamis kaya naman naisipan ko na ito na nga lang pagkain namin ngayong araw. Pero hindi ko naman talaga sana maluluto to mga mamis kung nakakain kami ng spaghetti sa McDo. Last week kasi mga mamis, nag-McDo kami pero sobrang aga yon. Parang alas 4 ng madaling araw pag uwi ni daddy galing trabaho. So ito na nga mga mamis, habang nagluluto ako nitong spaghetti, kukwento ko nga sa inyo. So every 2 weeks mga mamis, ang usapan namin ni daddy ay bibili siya ng pasalubong pag uwi niya galing trabaho para sa amin ni Atina. Pero noong mga nakaraang linggo mga mamis, ni-request ni Atina na baka pwedeng kumain kami mismo sa McDo. So dahil nga meron naman bagong bukas na McDo dito sa amin na naman, sabi namin, pag uwi ni daddy, pupunta kami dun sa McDo para doon na kami magbe-breakfast. So dahil napakadalang naman din talaga naming umalis mga mami, syempre pinagbigyan namin si Atina kasi minsan lang naman or napakadalang din naman talaga nitong mag-request din. So bali, ginrab lang din talaga ni Atina yung opportunity na yun mga mamis kasi alam naman din niyang pasalubong day yun. Tsaka wala naman magbabago sa kung ano yung binibili sa kanya sa i-orderin niya doon. Tsaka itong si Atina mga mamis, masarap talaga tong isama sa mga fast food gaya ng McDo o Jollibee kasi nga hindi to ma-order ng maraming pagkain. Ang lagi niya lang talagang kinakain mga mamis or gustong ipa-order sa McDo or sa Jollibee kung hindi 1 piece chicken a la king, 1 piece burger steak. Pero yun nga lang mga mamis, kapag nandoon kami or nagda-dine-in kami, talagang pinaka-request lang ni Atina, payagan namin siyang mag-juice or di naman kaya mag-soft drinks. Kasi nga kapag pasalubong lang, talagang tubig lang, hindi nagdadala or hindi nag-uwi si daddy ng juice or soft drinks. So ito na nga mga mamis, no, sobrang daldal talaga nitong mamshi panay nyo. Nung kumain nga kami doon sa McDo, nung pag-uwi ni daddy galing trabaho, pares kami ni daddy ng in-order, spaghetti with chicken. Pares kaming ayaw namin mag-rice kasi pares nga kami gusto namin talaga spaghetti. At nung pagbigay na nga namin ng order namin mga mamis doon sa cashier, ang sabi ng cashier na hindi nga daw available yung spaghetti. So parehas talaga kami nalungkot ni daddy, nagkatitigan kami. Iniisip namin kung magda-dine-in pa ba kami doon or uwi na lang kami. Kaya lang naalala namin si Atina, gustong-gusto nga niya kumain doon mismo. Kaya ayun mga mamis ang ending, pinalitan na lang namin ni daddy yung order namin. Si daddy nag-burger na lang, ako naman nag-chicken and rice na lang. Nag-enjoy naman kami sa order namin mga mamis at nabusog naman kami. Pero syempre, alam niyong meron pa ring kulang. Kasi di ba minsan ganun tayo mga mamis, kapag may kinikrave tayo, tapos inaasahan natin nung araw na to na makakain natin mismo pero hindi. Parang nakakalungkot, di ba? Parang nakakasama ng loob. So kaya yun yung dahilan mga mamis kung bakit napaluto na ako ng spaghetti ngayong araw. Pero mga mamis, pinalipas ko pa yung halos magdadalawang linggo bago ko naluto to. Kasi talagang pinag-iisipan ko muna ng husto kung lulutuin ko na ba itong spaghetti. Inisip ko pa talaga mga mamis kung antayin ko na lang ba ulit yung pasalubong day ni daddy para baka sakaling available na yung spaghetti sa McDo o di naman kaya sa Jollibee. Pero naisip ko kasi kung 50 pesos yung spaghetti isang order, pwede ko nang mabili ng chicken giniling. Kaya sabi ko hindi, magluluto na nga lang ako para mas marami akong magawa, hindi kami mabitin. Total naman mga mamis, hindi ko na kailangan bumili ng pasta at saka ng sauce. Kasi no December pa yan, bigay lang sa amin yan. Bali, ang binili ko na lang yung mga ingredients pa na wala pa dito sa bahay. Gaya ng hotdog, giniling na manok, yung keso, tsaka yung mushroom. Bumili na din pala ako ng sardinas mga mamis kasi ihalo ko nga dito sa sauce. Itatry ko kung masarap ba. Hindi, charot. Pang-ulam naman namin yan para kinabukasan. Nahaluan ko naman yan ng sayote. Eto, natapos na nga ako magluto na kinikrave namin na spaghetti. Hindi pala ako naglagay dyan mga mamis ng asin. Kung napansin nyo, paminta lang ay nilagay ko kasi nga kumuha na ako ng lasa or kaalat dito sa nilagay kong keso. Fast forward nga tayo mga mamis, sa tapos na nga kaming kumain and marami pang natirang sauce, meron pa rin natirang pasta na luto na at meron pang hindi pa naluluto. So pwede pa namin tong maalmusal kinabukasan at merienda ng hapon. Bale, itong pastang natira nga mga mamis, transfer ko lang dito sa may plato at lalagyan ko lang ng sauce kasi kakainin namin to ni Atina ng midnight snack. Baling natirang sauce ilalagay ko sa freezer tapos yung pasta na hindi pa luto, yan na yung lulutuin ko kinabukasan para nga may almusal kami. Marami-rami pa naman yung natira namin mga mamis kaya kasya na sa amin ni Atina yan kasi si daddy hindi naman nakain dito ng gabi dahil papasok na sa trabaho. Bali kinabukasan mga mamis, hindi ko na kailangan bumili ng almusal at hindi na mababawasan yung bibigay sa akin ni daddyng budget namin para kinabukasan kasi nga meron ng almusal at bukod doon meron na rin ako nabili para ulam namin kinabukasan. Kaya ang mamshi panay nyo masaya na naman kasi meron na namang pera.
Niligpit or tinanggal ko nga muna mga mamis yung mga kalat dito sa aking cooking area. Tapos nagpunas-punas lang muna ako ng basahan na may sabon. Tapos binanlawan ko na din. So dahil nga meron pa akong sayoteng natitira sa rep, ito naman nga yung ihalo ko dito nga sa may sardinas. Naalala niyo tong vlog ko na to mga mamis na namalengke kami ni daddy. At ito lahat ng mga pinamili namin sa palengke. Itong sayote na to mga mamis, yan pa yun sa pinamalengke ko na yun. Bali 3 sayote talaga yan mga mamis. Yung isa ginisa ko na bago nga ngayong araw na nagluto ako ng spaghetti. Talagang bawang sibuyas at kamatis lang yung hinalo ko doon. Tapos ayun lang yung sayote. Ngayon naman, itong isang sayote naman, ihalo ko nga dito sa may 3 sardinas. Bali yung isang natitira kapag naisipan kong magtinola, ayun naman yung isasahog ko or yung gulay na ilalagay ko. Nung natapos naman ako maghiwa ng sayote mga mami, sinilagay ko nga muna sa rep kasi babanlawan ko muna itong mga nilaban kong mga uniform ni Atina, pati na rin yung ibang puti niyang damit. Alam niyo mga mamis, palaki ng palaki si Atina, padami na padami yung puti naming damit. Pero nakakatuwa doon mga mamis kasi nga may nabasa ako sa comment section na gumamit nga daw ako ng perla na blue kapag maglalaban ng puti. And first time ko nakakita mga mami sa Robinson ng perla na blue, kaya kumuha na agad ako. Kaya nung nilaban ko tong mga damit na to, natutuwa ako kasi sobrang puti. Thank you sa nag-comment mga mamis na gumamit ako ng perla na blue kasi talagang ang puti ng mga damit na yan. Nung naisapay ko naman na yung mga damit mga mamis, bago talaga ako itong magluto, naligo muna ako, tapos sinantay ko lang matuyo yung buhok ko. Tapos ito nga sinimulan ko na lutuin yung ulamin namin para bukas. Bali naggisa na ako ng bawang, sibuyas at kamatis. Nakalimutan ko kasing mag-setup ng camera mga mamis bago ako mag-isa ng bawang, sibuyas at kamatis. Nakalimutan ko kasi na gumagawa nga pala ako ng video. Kaya ito, naabutan nyo, luto na yung kamatis, tapos inilagay ko na nga itong sayote. Pagkalagay ko nga ng sayote mga mamis, naglagay lang ako ng tubig para nga medyo lumambot muna yung sayote. Tapos isa-isa ko na nga binuksan itong lata ng sardinas. Una talaga naisip ko, parang gusto ko dalawa lang ilagay ko kasi nga parang masyadong madami na pag 3. Pero ayun, inilagay ko pa rin yung 3. Naalala ko, kapag may natira nga naman, pwede ko na lang ilagay sa rep at ulamin namin na susunod na araw. Madalas talaga mga mamis, hindi gumagana yung pagiging matalino ko. Parang madalas na lang talaga akong lutang. Pero charot lang yan mga mamis kasi wala naman talagang talino. Nung natapos naman ako magluto, papalamigin ko muna yun mga mamis bago ko i-transfer sa lagayan at ilagay dito sa rep. Bali, ang nilagay ko muna dito sa rep, ito nga binili naming itlog. Kasama to sa grocery ko or binili ko nung bumili ako ng ingredients para nga sa spaghetti. Hindi ko lang agad na ilagay dito sa rep. Bumili na rin pala ako ng compound butter mga mamis kasi nga mahilig akong gumawa ng butter bread. Hindi ko alam mga mamis kung meron na ba akong vlog na gumawa ako ng butter bread. Pero kung wala pa, next time i-vlog ko mga mamis. Kasi ang sarap talaga nun kapag gumagawa ako ng mga mamis. Sinaalmusal, mini-merienda namin. So next time ko na i-vlog yan mga mamis. So anyway, after ko nga mag-asikaso sa kusina, dito naman ako sa sala para buksan nga itong binili kong stand pan. Pero kagaya lang naman to na itong ginagamit namin ni daddy sa sala. Kaya lang kami napabili na itong mga mamis kasi nararamdaman namin na itong ginagamit namin ni daddy na electric pan dito sa sala ay pasuko na. Kaya bago pa yan sumuko, bumili na nga kami ni daddy. Online ko to binili mga mamis. Mas mura kasi sa online kaysa dito sa mga palengke kasi nasa 300. Sa online naman 100 plus lang to. Safe naman sa amin yung gantong electric pan mga mamis kasi wala naman kaming kasamang maliit or baby dito sa bahay. Tsaka same lang naman din yung hangin nito gaya sa mga normal na electric pan. Ang mahalaga, mas matipid nga to. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga mamis kung bakit parang pasuko na kasi nilalagyan na namin siya ng scotch tape. Pero hindi ko pa itatapon mga mamis kasi gumagana pa yan. Pasuko pa lang naman. Lalo na't ngayon magsa-summer, baka kulangin kami ni daddy sa electric pan. Kaya gagamitin pa din namin to.